Ang gulalo. Siyang naghahanap ng kinalalagyan ng Ginong Lu. Mga tangga sila. Sige, atake! Tumakbo! Walang hiya, demonyo! Pangulo, okay lang po ba kayo? Paano niya nakuha ang bracelet ng mga anak ng pamilya Lu? Nanay, heto. Ito, ako mismo ang nagtanim. Salamat, Tang Yuan. Ano ang relasyon ni Lu Guangbo sa'yo? Sino ka talaga? Bakit mo hinahanap ang lolo ko? Lolo? Itong batang lalaki. Apo ko siya. Dalhin mo ako sa Lu Guangbo. Sino ka? Bakit ko dadala ka? Para makita ang lolo ko? Ha? Ha? Dahil ako ang lola mo. Weh, gusto mo pang lokohin ako? Kung may isip ka, pakawalan mo agad ako. Paano nagkaroon ang pamilya Lu ng isang katulad mong tanga? Anong klaseng salamangka ito? Dalagan mo ako ngayon din. Karayom ng pilak. Hanggamot. Ikaw, Ako si Lu Lingyun. Isa akong prinsesa ng nakaraang dinastiya at isa ring manggagamot. May dalawa akong anak na lalaki. Ang panganay ay si Xiao Nuomi at ang pangalawa ay si Tan Yuan. Upang iligtas si Tan Yuan mula sa malubang lason, inilipat ko sa aking sariling katawan ang lason sa kanyang katawan gamit ang karayom. Tan Yuan, nandito ang iyong inay. Hindi ka mamamatay. Inay. Inay. Upang iligtas si Tang Yuan mula sa malubang lason, namatay ako 60 taon na ang nakalilipas. Inay. Inay. Nang muling magkamalay, ako'y nabuhay muli bilang isang 18 taong gulang na ampon sa pamilya Nan. Ngunit ang aking anak na si Tang Yuan ay naging si Ginoong Lu na may malubang karamdaman. Sino ka? Pakipagbalitaan mo siya. Hinahanap ko si Lu Guangbai. Walang modo ang batang ito. Hindi tumatanggap ng bisita ang amo namin. Umalis ka na! Duhang-duha. Wala man lang dalang anuman. Okay, walang modo ng alila. Ang lakas ng loob ng batang ito. Para bang siya ang may-ari ng pamilyang Lu? Sino ang nag-iingay sa tahanan ng pamilya Lu? Ginoong Lu. Ang isa ko pang apo sa tuhod. Ginoong Lorenzo. Hindi ko alam kung saan ang galing. Ang batang babae mula sa probinsya na itinulak ang sarili sa bahay ng pamilya Lorenzo. Ang matandang utusan ko ay hindi mapigilan. Ang ganda ng babae. Ginong Lorenzo. Ikaw rin ba ang apo ni Lu Guangbai? Oo. Kakaiba. Bakit ko kaya hindi napigilang sumagot? Anong nangyari sa binti mo? Isang buwan na ang nakalipas, nagkaroon ang binata ng kakaibang sakit. Pagkagising niya, ganito na ang nangyari. Lahat ng doktor sa Hawaii City ay nagsabi na wala ng lunas para kay Ginoong Lorenzo. Celia. Hindi ko alam kung bakit. Pumunta ang binibini sa aming pamilya. Ang kanyang muka ay namumula at naninilaw ng bahagya.
May kinang at kalmado. Malinaw na malusog ang kanyang mga panloob na organo. Huwag kang gagalaw. Ang kanyang mga kilos ay kaparehong-kapareho ng lolo ko. Sino ba talaga siya? Ang pulso mo'y mahigpit at mahina. Ito ay palatandaan ng pagkalason. Mukhang ang bahay ng pamilya Lorenzo ngayon ay hindi simple. Ipapasok mo ako sa bahay ng pamilya Lorenzo. Ang pamilya Lorenzo ang pinakamayaman sa Hawaii City. Hindi lahat ng bagay ay karapat dapat pumasok. Umalis ka. Narinig mo ba? Pinapaalis ka na. Ikaw ang sinasabihan kong umalis. Ako? Siyempre naman. Bilas, umalis na tayo! Binibini. Tuloy po kayo. Binibini, dito po. Jinung Lu. Nasaan na po ang lolo ninyo? Dalhin ninyo ako sa kanya. Binibini. Kahit na hindi ko alam kung bakit ninyo gustong makita ang lolo ko. Pero wala po siya ngayon sa bahay. May kakaibang sakit ang lolo ko. Nasa pangangalaga ngayon ni Ginoong Rafael para magpagamot. Ginoong Rafael, siya na lang ang tanging makakapagligtas sa lolo ko. Pero ngayon, pinapaghanda na kami ng libing. Rafael, ang estudyante ko. Kaya kong gamutin ang lolo mo. Kaya mo? Ang yabang naman ng batang to. Ang pamilya Rafael. 100 taon ng pamilya ng mga doktor. Hindi nila nagamot. Ikaw, isang walang pangalang baguhan. Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan? Tiyuhin. Bumaba ka. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? At makipag-usap sa akin ng ganyan? Isa kang malayang kamag-anak. Ang kapal na mukha mo magpanggap na isang Lu. Bitawan mo ako! Ikaw, isang dayuhan na walang kinalaman. Ang kapal ng mukha mong husgahan kung ako ay isang Lu? Ginoong Lu, kailan babalik ang lolo ninyo? Makalipas ang 3 araw. Makalipas ang 3 araw, hanapin ninyo ako sa butika ng Pamilya Rosa. Isa ka palang tagapagmana ng pamilya Rosa? Sino sa buong Hawaii siya nang hindi alam na ang pamilya Rosa ay may butika? Pero wala silang alam sa medisina. At ikaw pa, isang batang musmos na babae. Bitawan mo ako! Aray! Tiyuhin. Tandaan mo, sa buong mundo, ako lang ang makakapagligtas kay Lu Guangbay. Ako lang. Aray! Aray! Anong ginagawa mo? Ang binti ko. Aray. Wang Chuan? Ang binti ko. Ang binti ko. Ginoong Lu! Ginoong Lu, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Bilisan mo. Tumawag ng doktor. Huwag kang mag-alala, Tang Yuan. Ililigtas ka ng iyong ina. Magulo ang pulso ni Ginoong Lu. Hindi ko alam kung magigising pa siya. Kung sakaling hindi na siya gumaling, ang kayamanan ng pamilya Lu sa wakas ay mapapasa amin. Tungkol naman sa kapatid niyang si Luchi. Kuya, Kuya, anong nangyari? Paano naging ganito ang kuya ko? Chie, kung may sisihin ka, sisihin mo yung batang babae ng pamilya Nan. Siyang nag-alaga ng walang paalam sa binti ni Wang Chuan. Kaya naging ganyan ang binti ni Wang Chuan ngayon. Hoy, Wang. Hindi mo ako niloloko, di ba? Ako ang tunay na tiyuhin ni Wang Chuan. Paano ko siya pahihirapan? Totoo, isang batang babae ang gumawa. Huwag kang magalit, tiyuhin. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ang dapat sisihin ay yung batang babae ng pamilya Nan. Wala siyang alam sa medisina. Napahamak talaga si Wang Chuan. Panggulolo,
Itong batang babae ng pamilya Nan, nagpakapalalo nang hahas pang pahamakin ang miyembro ng pamilya Lu. Gusto kong malaman kung sino sa pamilya Nan ang batang yon at saan nakuha ang lakas ng loob. Tara na! Ang binti ko may pakiramdam na. Ginoong Lu, ang binti ninyo! Gumaling na ang binti ninyo! Hindi ko inaasahan na yung ilang tusok na yun ay nagligtas pala ng buhay ko. Mabuti naman, Ginoong Lu. Yung batang babae, parang revolusyonaryong manggagamot. Sa buong mundo, ang makakapagligtas kay Lu Guangbei ay ako lang. Kung ganoon, maliligtas si Lolo. Bilisan nyo. Kunin nyo agad si Lolo. Pupunta ako sa butika ng Nanshi. Para hanapin ang manggagamot. Itay, ang ampun mong ito lalong tumitigas ang ulo. Araw-araw hindi makita. Sa tingin ko, kailangan ng disiplina. Alamin mo ang lugar mo. Huwag mong isipin na ikaw ay isang tunay na anak ng pamilyang Nam. Sa likod bahay ka, magtimpla ng gamot. Hindi pwedeng itusok ang karayom na ito. Mababa ang iyong kakayahan. Hindi mo naiintindihan ang medisina. Huwag kang makialam dito. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong punahin ang husay sa medisina ni Itay. Tatlo. Dalawa. Isa. Hoy, ito. Paano nangyari ito? Hoy! Namumutla ang labi ng pasyente. Namuong dugo, bumara sa puso. Ano? Malapit na siyang mamatay. Kung hindi ito gagamutin ng tama, talagang mamamatay siya. Ikaw, isang ampon na walang alam, ano ang sinasabi mo dito? Hoy! Mali, ang karayon na ito ay para ibalik ang kanyang lakas. Ito ay isang himala na kapagpagaling. Dalhin ang pasyente sa kanyang kwarto para magpahinga. Oy, ito. Paano nalaman ng batang ito? Baka naman talagang marunong siya ng medisina. Ikaw, pangalawang anak ng pamilyang Nam. Ang lakas ng loob mo. Pinatulog mo ang kapatid ko. Dapat magbayad ang pamilyang Nam ng dugo sa dugo. Boss, Zia, Bakit siya nandito? Tatay si Lucie, ang pangalawang anak ng pamilyang Lu, ang pinuno ng gang ng Birding Dragon. Isang mabagsit na mamamatay tao. Kasalanan ng babaeng mangkukulam na ito. Hindi naman marunong ng medisina. Pinilit pa ring magpagamot sa pamilyang Lu at nagdulot ng gulo. walang problema. Lahat ng ito ay dahil sa rebelde kong anak na babae. Walang kinalaman sa aming pamilyang Nan. Walang kinalaman. Boss, noon pa, no itong babaeng mangkukulam na ito, siya. Ano kinakatakot mo noon? Swerte lang siya. Ngayon, hindi na siya magkakaswerte. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Hala! Mangkukulam, ikaw, ang nagpagising sa kapatid ko hanggang sa mawalan ng malay. Pulutin mo ang gamot ko. Tanggang babae, humarap ka ng ganyan. Gusto mo na yatang mamatay. Hoy, umatras ka. Narinig kong pumunta ka para gamutin ang kapatid ko. Pero nawalan ng malay ang kapatid ko. Dapat may paliwanag ka sa akin, di ba? Ang apo ng apo ko ay hindi naman masyadong tanga. Ang babaeng ito, kapag hindi nananakit, maganda pala ang ngiti. Lumuhod ka. Ikaw! Ako. Lumuhod. Guwantes. Tanggalin mo. Ikaw.
Tawagin mo akong Lola. Magagamot ko ang kamay mo. Kaya mong gamutin. Sige na. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Talagang hindi na kailangan. Hindi na. Dumating na ang panganay na anak ng pamilyang Lu. Mang Chuan, nakita ko na ang dakilang doktor. Kuya, ang binti mo. Gumaling ang binti mo. Dakilang doktor, ang kamay ko pakiusap. Gamutin mo naman. Huli na. Huli na. Chie, anong ginagawa mo? Ako, ito ay para humingi ng tulong sa manggagamot. Para ipagamot ang lolo natin. Manggagamot, nakikiusap po ako na sumama kayo sa amin, pabalik sa Lu family, at iligtas ang aking lolo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Talagang gagalingin ko siya. Ay tingnan mo, ang ating anak na babae ay makakapagligtas kay Ginoong Lu. Yan ay biyaya para sa pamilya natin. Mga tauhan, dalhin ang mga gamit sa loob. Sandali. Iuwi ninyo ang mga gamit. Dahil, hindi ako close sa kanila. Hoy, ikaw! Tara na. Sige po. Hoy, ano ba yan? Ay nako, ito. Buksan ang pinto! Tang Yuan, ililigtas ka ng iyong ina. Inay, dapat kang magpasya para sa pamilya natin. Tia, ngayon ay naibalik na si Lolo sa Lu family. Nais naming kumbidahin ang manggagamot para gamutin si Lolo. Baka naman talagang manggagamot siya. Para ipagamot sa manggagamot o para hayaan siyang makita ng huli ang anak niya sa ibang babae. Tiye, maging maingat po sana kayo sa pagsasalita. Mali ba ang sinasabi ko? Kahit ang mga sikat na doktor sa Hawaii City ay walang magawa. Paano mo isang batang babae magagagamot siya? Kung malaman ito ng aking kapatid na babae sa kabilang buhay, talagang lalabas siya sa kabaong. Kung ako ba ay tunay na apo ni Liu Guangbo, kapag siya'y nagising, tanungin ninyo siya at malalaman ninyo. Ang lakas ng loob mo! Isang taong malapit na mamatay, akala mo ba talaga na maibabalik mo siya sa buhay? Siyempre. Kung hindi ko siya mapagaling, mamamatay ka ba? Tie, ang manggagamot ay nais lang tulungan si Lolo. Bakit ka naman nanunumpa ng ganito? Ano ka ba? Ang aming pamilyang Lu, kailan pa naging karapatan ng mga dayuhan na magpasya? Ikaw! Ano? Dahil bago magkasakit ang iyong lolo, ibinigay niya sa akin ang singsing ng puno ng pamilya. Kaya dapat kang makinig sa akin. Ikaw! Ayon sa'yo, kung hindi ko siya mapagaling, ako ang mamamatay. Ngunit kung napagaling ko siya, ikaw ang mamamatay. Sige, Nanay, nagpakamatay siya ng kusa. Huwag na natin siyang pakialaman. Ikaw na ang umuna. Pupunta na tayo para gamutin ang lolo mo. Sige, tuloy ka. Hintayin niyo kami sa labas. Tang Yuan. Nang muling magkita tayo, uban na ang buhok mo. Sa buhay na ito, aalagaan kita ng mabuti, anak. Tang Yuan,
gising ka. Sasagipin ka na ni nanay. Sige, pasok na kayong lahat. Hindi mo ba sinabi ng tiyo ko ay kayang buhayin ng patay? Bakit hindi pa siya nagigising? Tandaan mo ang pangako mo. Kung hindi mo maililigtas ang bayaw ko, magbabayad ka ng buhay mo. Gigising si Tang Yuan sa ilang sandali. Kailangan lang niyang uminom lang ng 2 huling gamot na Chino para gumaling. Magpadala ka ng tao. Wag na. Ako na ang pupunta. Wang Chuan, Jie, kayong dalawa, huwag kayong lalayo sa tabi ng lolo ninyo. Sige, Hindi. Dapat mamatay ang matandang ito. Mga tauhan! Hulihin ninyo siya! Hongyan! Sasagipin ka ni nanay. Nanay! Ine! Nolo! Lolo, gising na po kayo. Tiyo! Gising na talaga ang matandang yon. Akala ko, panaginip lang pala. Akala ko talaga. Ito ba? Ito ang iniwan na manggagamot na nagligtas sa inyo. Nasaan siya? Bilis, samahan niyo ako makipagkita sa kanya. Nakuha ito sa bahay ni Ginoong Lu. Ito ang karayom ng pilak na nahanap. Nais nitong babae na lasunin si Ginoong Lu. Gusto mo bang mapabilis ang kamatayan mo? Nilaso ng babaeng ito si Ginoong Lu. Nahuli ng may hawak ng ebidensya. Putukan! Ano pang hinihintay ninyo? Patayin na ninyo siya! Tumigil kayo! Hongyan? Ito ang paborito mong bulaklak ng liryo. Samahan ka ni Inay palagi mula ngayon. Habang lumalaki si Tang Yuan, okay lang ba? Inay. Inay? Ine. Ikaw ba talaga, Inay? Pasensya na, Tang Yuan. Ine. Ini. Ine. Yumuyukod sa iyo ang iyong anak. Sino ang may gawa nito? Lolo. Alipin, nangahas kang patayin ang Panginoon ng sambahayan. Mga tauhan, hatakin ninyo ang aliping ito at ipakain sa aso.
Buti na lang nandito si nanay. Wala namang maluba. Lolo, ano nga ulit ang tawag mo sa batang ito? Napakawalang galang. Anong batang ito? Halika't batiin mo ang iyong lola. Lola, Bruha! Ano ba talagang ginawa mo sa tiyuhin ko? Anong uri ng salamangkang ginamit mo? Na nagpabalik sa kanya sa ganitong kalagayan? Bayaw, matagal kang nakatulog. Kaya hindi mo alam. Kanina, nilason ka ng bruhang ito. Muntik ka ng mamatay. Nilaso niya ako. Bakit ako nagising? Bakit nasa iyo ang aking singsing? Baka naalala na niya na ako ang naglason sa kanya? Tiyo, baka nakalimutan ninyo. Noong mabigat ang inyong karamdaman at itinalaga ninyo ang aking ina na mamahala sa pamilya Lu. Kapag medyo lumaki na si Wang Chuan, saka ninyo ipapasa sa kanya ang pagiging Panginoon ng sambahayan. Mukhang hindi pa niya alam na ako ang naglason sa kanya. Ngayon, nagising na ako. Ang singsing na ito, nasagisag ng pagiging Panginoon ng pamilya Lu. Hindi ba dapat ibalik sa tunay na may-ari? Ang posisyon ng Panginoon ng sambahayan, mas mabuting ipagkatiwala muna sa aking ina para mas sigurado. Pagkagising mo pa lang, at nabibihag ka ng bruhang ito, huwag kang magpakapal! Kung maglalakas loob ka pang magwalang galang sa aking ina, lumayas ka agad sa pamilya Lu. Pakiusap, ibigay mo ang singsing na sumasaglisag sa punong abo ng angka ng Lu. Ibinabalik ko ito sa tunay na may-ari. Kipak, kung patuloy kang magpapa-impluwensya sa babaeng mangkukulam na ito at hahayaan mong bumagsak ang angka ng Lu, wala na akong magagawa. Huwag mo nang alalahanin yon. Kusang loob kang nagpasyang gawin siyang punong abo ng angka ng Lu. Hindi ko alam kung sang-ayon ka ba. Sige. Simula ngayon, ikaw na ang magiging punong abo ng aming angka ng Lu. Tiyuhin! Paulit-ulit mong sinasabing hindi tunay na miyembro ng angka ng Lu ang aking ina. Ngunit ang posisyon ng punong abo, ipinapasa mo sa isang babaeng walang kinalaman sa atin. Kung malaman man yon ng mga ninuno ng angka ng Lu sa kabilang buhay, hindi kaya sila mababagabag? Huwag mo nang intindihin yun. ano? Lolo, sigurado ka bang ibibigay mo ang singsing na ito? Sa batang babaeng ito na ibang apelido. Ang lakas ng loob mo, walang galang. Hindi ba't sinabi ko na kanina? Anong ibang apelido? Siya ang iyong lola sa tuhod. Pagpugayan ang punong abo ng angka ng Lu. Nakita na namin ang punong abo ng angka ng Lu. Nakita na namin ang punong abo ng angka ng Lu. Tumayo kayo. Maligay ang pagtanggap sa pinanunang pamilya Lu. Huwag magalay ng paggalang. Ngayon, ang asawa ng ate ko ay gumaling na. Ang mga tao ng pamilya niya, hindi rin maaaring manatili ng matagal. Nanay, Oo, Ang posisyon ng pinuno ng pamilya, bakit dapat ito mapunta sa kanya? nakalimutan mo ang singsing na yon. Ganon. Walang galang na babae. Dahan-dahan mong hintayin ang kamatayan. Pakihintay, dalawa. Ito. Paano? Hindi pa pinapayag ang umalis? Sino ang nagbigay sa inyo? Ang karapatan ng pamilya Lu. Huwag mang himasok sa akin. Ang kalayaan ng pamilya Nina. Ang pamilya Lu ay walang karapatan. Limitahan ang kalayaan ng mga tao ng pamilya Nina. Pero ngayon, dahil ako ang pinuno ng pamilya Lu, may karapatan ako na magsagawa ng paglilinis. Ang mga bagay ng pamilya Lu. Linisin mo ang mga bagay ng pamilya Lu. Ano ang kinalaman ng pamilya Nina sa iyo? Ang singsing na Jade. May kinalaman sa kaligtasan ng pinuno ng pamilya Lu. Sa singsing na ito, ang lason ng akit ng libong hibla
Ikaw ba ang naglagay? Pero ang ginawa mo... Anong akit ng libong hibla? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kakaiba? Siya, isang batang babae? Paano niya nalaman ang akit ng libong hibla? Bakit ako hinampas ng guro ko? Sa ngayon, ginamit ko lang isang uri ng akit ng libong hibla at namatay ang kunehong ito. Dapat ako'y pinuri ng guro ko. Ilang beses ko na sinabi, kahit may talento ka sa paggamit ng lason, ang paggamit ng lason ay para sa pagliligtas ng buhay, hindi para sa pagpatay. Akit ng libong hibla ay isang napakalakas na lason, nakakapatay ng hindi nakikita. Wening, ang nanay ko, ano ang problema mo sa kanya? Kaya ginawa mo ang napakasama na paglason sa kanya. Nanay, pasensya na po anak mo. Mabilis ka, ilagay mo ang singsing. Huwag kang mag-alala. Isang simpleng trick lang. Hindi dapat katakutan. Isang simpleng trick lang. Ang akit ng libong hibla ay galing sa guro ko, sa tunay na pamamaraan ng tiyan mo. Isang walang kwentang tao nagsasalita pa ng walang basehan. Tiyan mo. Tiyan mo. Ang kamay na may lason na multo. Siya ang birin. Ang isang munting tuldok mula kay tiyan mo, nawasak ang ilusyon. Ang kamay ng multo at lason, wakas ng lahat ng bagay. Nalason ng lason mula sa kamay ng multo. Ang batang ito mukhang malapit ng mamatay. Tingnan mo itong batang kulot. Hanggang ngayon, wala ka pa ring ginagawa. Marahil kung sino si Tiyan mo, hindi mo alam, di ba? Batang babae. Nalason ka ng lason ni Tiyan mo. Tiyak na mamamatay ka. Huwag kang makipag-usap sa isang taong malapit ng mamatay ng walang kabuluhan. Maganda ang lason na ito. Ngunit ang paraan mo ng paglalason ay masyadong baguhan. Hindi karapat-dapat sa nakamamatay na lason. Katarantaduhan! Huwag mo subukin ang iyong kapalaran. Ang iyong kasanayan sa paglalason, kumpara sa iyong guro na si Tiyan mo, malayo ka pa. Pero konting kasanayan lang naman ang meron ka. Nadlakas loob ka ng husgahan ng aking galing at ng aking guro sa paggamit ng lason. Katawa-tawa. Ang paglason mo sa akin, maaari kong kalimutan. Ngunit ang ginawa mo kay Tang Yuan at kay Wang Chuan, hindi ko ito palalampasin. Paano niya nalaman na ako ang naglason? Alam mo rin na ang aking pagkakasakit at ang pilay ni Wang Chuan ay dahil sa lason mo. Tio, paano mo nasabi yan? Ang inyong pamilya, hindi maayos ang paglilibing sa ninuno. Kaya ang mga inapo ay mahihina at palasakit. Bakit mo isisisi ang mga sakit? Sa aking ina! Alam ng lahat ng doktor sa Huay City na si Wang Chuan ay napilay dahil sa isang kakaibang sakit isang buwan ang nakalipas. Biglaan lang nagkasakit ang iyong asawa, kaya't napunta sa bingit ng kamatayan. Ngayon, ikaw ay madaling maniniwala sa salaysay ng isang demonyong babae. Talagang napakalabo ng pag-iisip mo. Demonyong babae! Huwag mong isipin na dahil ikaw ang ulo ng pamilyang Lu, ay maaari mong basta-basta pagbintangan ng aking ina. Ikaw ba ang naglason? Simple lang. Ito ang aking nahanap kay Wening. Ito... Ang mga lason na ito ay galing pa sa mga dekada na ang nakalipas. Siya ay isang babae na 18 taong gulang lamang. Paano niya makikilala ang mga nakalalasong halamang ito? Matanda na ako. Nagdadala ng mga halamang gamot para sa kalusugan at proteksyon. Ano ang mapatutunayan nito? Pulbos na heartburn. Nagpapanis sa muka ni Tang Yuan. Bulaklak ng kamatayan. Nagbigay ng malubang sakit kay Tang Yuan at muntik ng ikamatay niya. Pulbos na pagdurog ng buto. Nagpapiray kay Wang Chuan. Ikaw? Paano mo nalaman ang mga pangalan ng mga lason na ito? Ngayon, nahuli ka ng may ebidensya. Ang paglason mo sa mga inapo ng pamilyang Lu ay dapat nating seryosong
Pag-usapan. Unang sangkalan ng kamay na may lason at anino. Unang sangkalan ng kamay na may lason at anino. Bilis. Inay, mag-ingat ka! Ikalawang sangkalan ng kamay na may lason at anino. Pagtatago. Paano niya nalaman ang sikreto ng aking guro sa paglalagay ng lason? Ang tinatawag na pagtatago ay ang paglalagay ng lason nang walang nakakaalam at walang nakakakita. Nalason na kita. Malapit nang mabulok ang mukha mo. Mula pagkabata, kasama ko ang aking guro sa pagkilala, pagkuha at pag-alam sa mga lason. Kung lalasonan mo ako, parang imposible yan. Inay! Inay! Ikaw? Ang mukha mo! Ine! Paano nangyari ito? Ang lason na ito ay ang pulbos na heartburn na dati mong inihanda. Ngayon, nandito pa ang bulaklak ng kamatayan na nagpahirap kay Tang Yuan. At ang pulbos na pagdurog ng buto na nagpabalda sa mga paa ni Wang Chuan. Ine! 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 Ito ang bulaklak ng kamatayan. At ito ang pulbos na pagdurog ng buto. Inay! Tumigil ka! Alam mo ba kung sino ang nakakandado sa pamilya nina? Kung saktan mo pa ako, kahit katiting gagawin kong walang matitirang buhay sa pamilya Lu. Ang paa ko! Bakit hindi na gumagalaw ang paa ko? Anak! Ginamit mo ang lason na ito para baldahin si Wang Chuan. Ngayon, gagamitin ko rin ito para baldahin ang anak mo. Makatarungan yon. Ikaw! Masamang babae ka! Sinusumpa ko, ako si Wenning. Kahit ako ay maging multo, gagawin kong magkakasamang mamatay ang buong pamilya ninyo! Ito ang token na personal na ipinagkaloob ng prinsesa. Ang inyong pamilyang Lu, sa lahat ng ginawa ninyo sa amin, ang prinsesa ay talagang tutulong sa amin para isa-isahing pagbayaran. Siya pala ay tauhan ng prinsesa. Ang prinsesa ay ang ina ng dakilang pinuno. Ang dakilang pinuno, ang pinakamataas sa buong Huay City. Kung gayon, ang aming pamilyang Lu, ay talagang magwawakas na. Dakilang pinuno. Prinsesa! Nanay ng dakilang pinuno. DG. Magbati po, DG. Ang pagdating ko po rito ay upang sunduin ang DG. Nagpasya na akong maging manggagamot para tumulong sa mga tao. Mula ngayon sa mundo, wala nang DG. Si Dr. Lu na lamang. Opo, DG. Ang utang na loob ko sa pag-aaruga mo, nanay. Hindi ko kailanman malilimutan. Patawarin ninyo si Xiao Nuomi. Sa hinaharap ay hindi na makakasama kayo palagi. Mula pagkabata, kasama mo ang iyong ama maliksi at malakas. May malasakit sa buong mundo. Kung ang hangarin mo sa buhay na hindi ang sumama sa akin na magtago sa kabundukan, kundi ang maging dakilang pinuno na iginagalang ng lahat. Ang iyong nanay ay susuporta sa iyo. Subalit, ang landas patungo sa pagiging dakilang pinuno ay tiyak na napakahirap at mapanganib. Huwag kayong mag-alala, nanay. Si Xiao Nuomi ay tiyak na magiging isang karapat-dapat na dakilang pinuno malayo ang lalakbayin. Paalam na po. Matagal na akong namatay.
60 taon na ang nakalipas. Sino nga ba ang DG ngayon? Bakit niya ginagaya ang aking pagkakakilanlan? Ang aking Xiao Nuomi, bakit na itinuring na nanay ang babaeng yun? Kahit na napakayaman ng aming pamilya, hindi talaga namin kayang makipag-away sa prinsesa. Kung kami man ang mapahamak, wala yun. Pero kung saktan mo ang aking ina, hindi ko papayagan yun. Kapatid ka ng aking asawa. Magkamag-anak tayo. Basta pakawalan mo lang ang aking ina. Ang paglason mo sa aming pamilya, kalimutan na lang natin. Ano sa tingin mo? Ginawa mo sa ina ko ang ganito, tapos gusto mong kalimutan na lang? Panaginip lang yan! Kung hindi mo nilason ang mga anak ng aming angkan, hindi kita gagantihan ng ganito. Ginagawa ko lang ang ginawa mo sa amin. Ginagawa ko rin sa iyo. May prinsesa akong sandigan. Hindi lang paglalason sa inyo, pati ang paglipol sa buong angkan ninyo ay tama lang. Talaga bang gusto mong lipulin kaming lahat? Inuutusan kita, pagalingin mo agad ang aking ina at ako. Kung gusto ninyong patawarin namin ang angkan ninyong Lu, pwede rin naman. Ang luhang babae na ito dapat lumuhod at humingi ng tawad at magpakamatay. Pag-isipan namin kung bibigyan namin kayo ng pagkakataong mabuhay. Ang kapal ng mukha mo. Huwag mong lapas tanganin ng aking ina. Ang utang ng angkan ninyong Lu ay nabayaran na. Paalisin na sila. May token ako ng prinsesa ng imperyo. Token ng prinsesa ng imperyo. Token na personal na ibinigay ng prinsesa. Paalisin na sila. Ano pang hinihintay ninyo? Hindi ba ninyo narinig ang sinabi ng aking ina? Paalisin na sila. Magbabayad ang angkan ninyong Lu. Magbabayad ang angkan ninyong Lu. Ine. Ito ang aming pamilya. Lu, ang buong listahan ng mga ari-arian. Kasama rito ang daan-daang tindahan, toniladang ginto. Mula ngayon, kayo nang bahala sa lahat. Lolo, ito ang lahat ng yaman pamilya Lu. Ibibigay lahat sa kanya? Nababaliw na ba kayo? Gago. Sa hinaharap, sundin mo lang ang mga utos ko. Sa ibang oras, manahimik ka. Pangulo ng pamilya. Ginoo. May masamang balita. Ano ba yan? Bakit ka nagmamadali? Si Wen, lumala ang lason. Hindi na niya natagalan. At nagpakamatay siya. Si Carlos, sa harap ng prinsesa, ang pagkamatay ng kanyang ina ay isinisi sa pamilya Lu. Ito ang imbitasyon mula sa prinsesa. Sinabi niya, pagkatapos ng 3 araw, ay inaanyayahan ang pangulo ng pamilya sa pintuan ng sandaan. Kasiyahan para sa isang piging. Pangulo ng pamilya. Ang pagpunta na ito ay parang masamang balak. Ano? Ipinaalam ko sa DG. Ang imbitasyon sa pintuan ng Sandaan Kasiyahan ay naipadala na sa pamilya Lu. Ang body sa pintuan ng Sandaan Kasiyahan ay maaaring maayos na. Huwag mag-alala, DG. Ang batang babae ng pamilya Lu. Kahit na siya ay may 3 ulo at 6 na braso, walang pagbabalik. Huwag nila akong guluhin sa Hawaii City. Siguradong mamamatay sila sa matinding pagdurusa. Opo. DG. Inay. Ang DG ay mataas ang posisyon at may kapangyarihan. Ang pinuno ay anak niya. Ang pamilya Lu ay hindi makakalaban. Siguro. Lumipat tayo. Umalis sa Hawaii City. Hindi na. Ako ang pupunta. Ito. Unang beses kong nakita ang ganitong matapang na batang babae. Sa totoo lang, unang beses din ako. Inay, sa likod ng DG, may pinuno na sumusuporta sa kanya. Ang pamilya Lu ay hindi makakalaban
Kung sakaling ang DG ay may balak na maghigante. Inay, ano ang gagawin? Huwag kang mag-alala, Tanyuen. Sabihin mo sa kanya, 3 araw, tiyak na pupunta ako. EG, hindi ko pa siya hinahanap. Siya ang naghanap sa akin. Gusto kong malaman, sino ang nagpapanggap bilang ako? Bakit kayo nagmamadaling tinawag kami rito? Anong nangyari? Oo nga. Ngayon, ikaw 2 batang pasaway, ang araw ng pagbabalik sa inyong mga ninuno. Halika, makilala ninyo ang inyong lola. Magbigay ng paggalang sa inyong lola. Ano? Ito. Hindi. Ano pang ginagawa ninyong 2? Magbigay ng paggalang! Lolo, ang manggagamot na ito mukhang mas bata pa sa akin. Hindi pwede na kayo ay malito at kami ay sumunod sa inyo. At malito rin. Hindi ako magbibigay ng paggalang. Ako ay malito. Sige, mga batang pasaway. Ang mga lalaki ay may halaga sa kanilang mga tuhod. Kahit patayin mo ako, hindi ako magbibigay ng paggalang. Bakit siya biglang nagdala ng payong? Baka gagamit ulit siya ng mga karayom para saktan ako. Hindi ba sinabi mong hindi magbibigay ng paggalang kahit mamatay? Bakit nagbigay ka ng paggalang? Ako ay nanghina ang mga binti. Bakit nagbigay ka rin ng paggalang, kuya? Ako ay sumakit ang binti at nanghina rin. Ikaw. Mga batang pasaway! Magbigay ng tsaan ng pagbabago ng pangalan sa iyong lola. Lo. Hindi. Kayong 2. Tawagan ninyo. Ay, Lolo. Hindi talaga ako makatawag. Lola, uminom po ng serbesa. Mabuti. Ininom ko ang tsaa ng pagbabago ng pangalan. At mula, ngayon ako ay mananatili sa bahay ng Lu. Ito. Ang buwanang allowance ni Chia ko na ang magbibigay. Bakit naman? Ayoko nga. Hayop ka! Ang lola mo, ang magbibigay sa'yo ng allowance buwan-buwan. Swerte mo na lang yon. At saka, yung mga tambay mong kasama mula ngayon, sundin na nila ang lola mo. Kung saan sila ipadala, doon lang sila pupunta. Anong mga tambay? May pangalan kami. Gang ng Birding Dragon kami. Wala akong pakialam sa gang ng Birding Dragon. O anumang gang pa yan. Mula ngayon, mga alalay na sila ng lola mo. Hoy, teka lang. Anong problema? Ang sinasabi ko, hindi na ba susundin? Chie, ang matalino ay sumusunod sa agos. Sige na. Pero ang mga kasama ko sa gang ng Birding Dragon, ako lang ang sinusunod. Kapag sinabi kong hold upin ng Wang family, hindi sila lalapit sa Zhang family. Sige. Ayoko sa pangalang gang ng Birding Dragon. Ito ang bagong patakaran ko. Basahin mo. Magpapalit ka ng pangalan? Bawal ang magnakaw. Bawal ang mambuli ng mahihina. Mula ngayon, bogi ng gang ng Birding Dragon. Ano? Pabubuwagin mo ang gang ng Birding Dragon? Ano karapatan mo? Ayoko. Mula ngayon, may makakapagpigil na sa'yo. Anong karapatan mo? Buwag ang gang ng Birding Dragon ko. Nagparehistro ko para sa pagpili ng opisyal para sa'yo. Pero hindi tumatanggap ang kampo ng mga bandido. Kaya dapat mong buwag ang gang at sumali sa hukbo. Anong karapatan ko para sumali sa pagpili ng opisyal?
Nagtanong ako sa batalyon ng depensa ng lungsod. Kamakailan, may mga bandido sa Hawaii City. Kulang sila sa isang grupo ng mga ambisyoso at marunong sa martial arts na kabataan. Ang pagbuwag ng gang at pagsali sa hukbo ay para sa'yo, para magkaroon ng tamang landas. Hindi ko gusto ang tamang landas. Gusto ko lang maging leader ng gang ng Birding Dragon. Tanging sa pagdaan sa pagpili ng opisyal, makakapag-komandante ka. Lucie, nasiraan ka ng kamay mo. Gusto mo pa maging komandante na lumaban sa kasamaan at nagtaguyod ng kabutihan? Talagang katawa-tawa. Mas bagay ang pagtatanim ng gulay. Para sa isang basura mong tulad mo. Tama nga. Basura ka talaga. Basura ka talaga, oh. Walang ambisyon. Basura. Basura. Huwag mo akong insutahan. Magtanim ka na lang. Basura! Talagang walang silbi ka. Ikaw, paano mo nalaman? Noong huling nagpagaling ako ng kamay mo, napansin ko sa kanang kamay mo, maraming matigas na kalyo. Mga kalyo mula sa paghawak ng baril. Para maging isang commander. Marami talagang pagsisikap sa likod mo. Pero ako ay isang taong kahit ka ng kamay ay hindi makahawak ng baril. Ano pa ang commander? Sinisiguro ko sa'yo, magagawa mong hawakan ang baril gamit ang kanang kamay para protektahan ang Hawaii City at ang libu-libong mamamayan. Sige, ako'y matitiwala. Pero dapat mong tupad ang sinabi mo. Lola, hindi ako magsisinungaling. Lola, hindi ko sasayang ang inaasahan mo. Sandali. Ano ang tawag ko sa kanya? Lola. Lola. Nauwi ka na pala. Anong kailangan? Bukas ay pupunta ako sa pintuan ng Sandaan Kasiyahan para sa usapan namin ni DG. Inihanda ko ang daan-daang sundalo, daan-daang baril. Ano pa ba? May mahigit 10 bodyguard pa. Tiyak na mapoprotektahan kanila. Hindi na kailangan. Ang baril ba? O ang mga tao ang hindi kailangan? Parehong hindi kailangan. Parehong hindi kailangan. Lola, hindi ka ba natatakot na si DG ay kukunin ang buhay mo? Huwag kang mag-alala para sa akin. Ang dapat matakot ay siya. Oo nga pala. Kanina, nakita kong maraming tao ang papunta sa pintuan ng Sandaan Kasiyahan. Anong nangyayari sa harap? Sabi nila, parang ngayon daw ay ang seremonya ng pagmamana ng apo ng punong pinuno. Ang apo ng punong pinuno? Iyon ba ay ang aking apo? Lola, saan naman po kayo pupunta? Nangako ako kay Lolo na hindi kita iwan at palaging ipagtatanggol ang kaligtasan mo. Ang pangarap ni Tanyuan ay maging isang payapang negosyante. Hindi ko maaaring malaman niya na ako ang Empress. Hindi ba't may iba ka pang lakad? Mga ibang gawain. Sandali lang ako, babalik agad. Hindi pwede, Lola. Nangako ako kay Lolo. Paano kung siya... Ay! Sige po, Lola. Susundin ko ang sinabi ninyo. Mabait. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang aking apo sa tuhod. Kung siya ba ay isang karapat-dapat na tagapagmana ng punong pinuno? Umalis kayo sa harapan ko. Tumabi kayo, mga asong walang hiya. Anong hayop ka? Ang lakas ng loob mong harangan ang iyong amo.
Sino? Sino ang may lakas ng loob na tumira sa akin ng patago? Tia. Sino ba talaga? Lumabas ka ngayon. Alas. Huwag kang humarang. Ingat! Mahal. Mahal. Ang langit at lupa ay patunay. Ang mga bundok at ilog ay pangako. Nais kong makasama ang magandang babae habang buhay. Hindi maghihiwalay o magtatakwil. Makasama habang buhay. Ang mga hakbang ay malumanay. Ang mga galaw ay mabilis at maliksi. Isa siyang eksperto. Mahal. Hindi ko inaasahan na nakakita ako ng isang batang tulad mo. Babae, okay lang ba? Paano niya nakuha ang aming pamilya, Lou, singsing na minana? Saan galing ang singsing sa iyong kamay? Hindi ko alam. Simula nang ako ay ipinanganak, ito ay nandito. Ang aking apo sa tuhod. Siya nga. Wala akong problema. Salamat. Balita ko, ang tagapagmana ng pinuno nakapasa na sa pagsusulit. Ngayon ay mauupo siya sa posisyon ng pinuno. Makikita ko mismo ang pinuno na umupo sa silya. Talagang isang bagay sa aking buhay, pinakamalaking biyaya. Ang tagapagmana ng pinuno. Kung ang apo sa tuhod ay magmana, ito rin ay biyaya para sa Huay City. Ngayon, dapat ako'y mag-relax. Ang tamang oras ay dumating. Ang seremonya ay magsisimula. Pakilabas ang pinuno. Magandang araw, pinuno. Paano siyang pinuno? Dakilang pinuno. Makinig kayong lahat sa akin! Dahil nakapasa ako sa pagsusulit ng dakilang pinuno at ngayon ay nakaupo sa trono ng pinuno, iyon ay tadhana. Anong pinagtatawanan ninyo? Ang binibini ay dapat talagang pinili ng tadhana. Paano nagkaroon ng ganong tangang anak ang aming angkan? Kung siya ang aking apo, sino naman siya? Ang kanyang kasanayan at hitsura ay halos kapareho ng aking asawa. Sa ngalan ng dakilang pinuno, Inaatasan ko kayo. na manahimik kayong lahat! Ikaw, halika rito! Binibini, ano po ang inyong kautusan? Gabriel! Sa galing mong yan. Sa loob ng maraming taon dito, tagalinis ka lang. Tumanggap ka na ba? Ngayon, may pagkakataong baguhin ang kapalaran, nasa harap mo na. Magpanggap kang ikaw ako at kunin ang pagsusulit ng dakilang pinuno. Kapag nakapasa ako sa pagsusulit at naging dakilang pinuno, gagawin kitang general. Ang walang kwentang ito ay tiyak na hindi tutupad sa pangako. Ngunit kung mananatili pa rin dito, tiyak na walang mangyayari sa buhay ko. Mas mabuti pang sugalin ang maliit na pagkakataong ito. Sige, tutulungan ko po kayo binibini na makapasa sa pagsusulit ng dakilang pinuno. Dakilang pinuno, meron po ba kayong ibang kautusan? Ngayon, mataas na ang aking katayuan. Ikaw, isang tagalinis lang? Bakit sa lahat ng bagay ay mas magaling ka pa sa akin? Huwag mong sisihin ako kung tatalikuran kita. Ito. Gabriel, ang lakas ng loob mo! Naglakas ka pa ng loob na lasunin ako! Dakilang pinuno. Gabriel, alam kong inggit na inggit ka sa binata.
Pumasa siya sa pagsusulit ng dakilang pinuno. Samantalang, isa ka lang na utusan. Pero hindi mo dapat nilason ang binata. Hindi ako ang naglason. Ganun pala. Kaya pala gusto mong lasunin ng dakilang pinuno. Klase-klase talaga ng inggit. Nagsisinungaling ka pa. Kahapon, nasa bahay ng pinuno ka. Ikaw ang nag-asikaso sa akin. Tiyak na inabuso mo ang pagkakataon at nilason ang pagkain ko. Mamatauhan! Dakpin ang traidor na ito at barilin! Paano niya alam ang paggamit ng karayom? Ang kapal ng mukha mong alila. Naglakas loob kang lumaban sa akin, ang pinuno. Hindi ako ang naglason. Kung talagang ako ang naglason, hindi ako lalaban. Hindi ka naglason? Paano ang sugat ko ngayon? Ako ba ang may gawa nito? Nandito na ang testigo at ebidensya. Ano pang ipagtatanggol mo? Malinaw na nakita nila lahat. Ikaw naglason sa akin kagabi. Mukhang maliwanag at malusog ang kutis niya. Hindi parang nilason kagabi. Parang kakalason na. Mukhang maliwanag at malusog ang kutis mo. Halatang kakalason mo lang. Kaya nilason mo ang sarili mo. Para mapagbintangan ako. Ang batang ito. Hindi lang may kasanayan ng asawa ko. Marunong pa ng medisina ko. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Binata. Seryoso ka bang gustong lipulin ako ng tuluyan? Bilisan mo. Patayin mo siya. Patayin siya. Tingnan ko kung sino may lakas ng loob. Alam ko na mangyayari ito. Kaya naghanda ako ng isang malaking regalo ng maaga. Ngayon, may pagkakataon na baguhin ang kapalaran. Narito mismo sa harap mo. Magkunwari kang ako upang makumpleto ang pangsusulit ng dakilang pinuno. Kung makapasa ako sa pangsusulit at naging dakilang pinuno, itaas kita bilang general. Sa totoo lang, wala siya talaga makapasa sa pagsusulit ng dakilang pinuno. Ang tunay na nakapasa sa pagsusulit ng dakilang pinuno ay isang tagalinis lang pala. Ikaw, anong gagawin mo? Tinulungan kitang makumpleto ang pangsusulit ng dakilang pinuno. Pero gusto mo akong patayin. Pek si Julian na tagapagmana. Oh, hindi siya kahawig ng dakilang pinuno. Tama, peke. Dumating na ang prinsesa. Sino ang nagsabing peke ang apo ng aking apo? Sa wakas ay makikilala ko na ang taong ito na nagkukunyari bilang ako. Julian ang apo ng dakilang pinuno. Ako ang apo ng dakilang prinsesa. Mayroon bang magduda? Ikaw pala. Jiang Xiaoyan, tumanggap ng utos. Narito ako. Ikaw ang pinakamagaling kong tauhan. Ngayon, Xiao Nuomi ay magiging dakilang pinuno. Inuutusan kita. Sumama kay Xiao Nuomi sa mansyon ng dakilang pinuno. Simula ngayon, ingatan mo ang kanyang kaligtasan. Tinanggap ko ang utos. Ipagtatapat ko ang hiling ng dakilang prinsesa. Ang pagiging dakilang prinsesa ay natutunan niya ng maayos. Lola, sa tuhod. Nakita ng malinaw ng apo sa tuhod. Ito mismo ang dalawang taong ito kanina. Paulit-ulit na nagsasabing peke ako. Mga hamak na asong hayop, may karapatan pa kayong punahin ang posisyon ng punong pinuno? Ang tingin niya, Bakit ang pagkakahawig sa taon yun? hindi pwedeng siya. Patay na siya 60 taon na ang nakalipas. Ngayon, ni Buto wala nang natira. Ang maglakas loob na hamunin ang autoridad ng DG ay dapat magbayad ng kapalit. Mga tao, dalhin ninyo ang aliping walang utang na loob na ito at bubugin hanggang mamatay. DG, nagkakamali na kami. Ipagpaumanhimin niyo po kami. Ipagpaumanhin niyo po kami. Siya ang tunay at karapat-dapat na tagapagmana ng punong pinuno. Tungkol naman sa utusang ito, may karapatan pa bang ihambing sa marangal na dugo ng DG ang isang katulad niya? Sang Xiaoyan! Hindi ko akalain na hindi lang pinalitan mo ang pagkakakilanlan ko bilang DG. Pinagpalit mo pa ang apo sa tuhod ko. Itinaguyod ang isang tangang ito sa pwesto. Sandali!
Ano? May pagdududa ka ba? Ano? May duda ka? Kung ganito nga, kaya tuturuan ko kita. Ano ang relasyon ng amo at alipin? Ang pangyayari ay nagsimula sa akin lamang. Sana ang prinsesa ay hindi makasakit sa mga inosente. Kung alam mo, kaya magbayad ka para dito. Ito ay paggamit ng lason. Ang prinsesa ay pinakamahusay sa paggamit ng lason. Siya ay malamang malapit na mamatay. Nahawak ka ng pulbos ng emerald dugo ko. Kahit na ang mga Diyos ay dumating, hindi ka rin maaaring iligtas. Binibini. Ang pangyayari ay walang kinalaman sa iyo. Umalis ka na agad. Ito ang antidote. Maari kong iligtas ka. Huwag kang maglakas loob na iligtas ang tao sa aking patakahawak. Ito ay talagang hindi gusto ng buhay. Siya ay napakadali. Nablock ang mga nakalalasan na needles ng prinsesa. Hindi. Paano siya maaring siya? Binibini. Hindi ka katapat niya. Huwag kang mag-alala. Siya ay hindi katapat ko. Umurong muna. Malaki ang iyong pagpapalaki. Lahat, sumugot! Ikaw na. Lola Satuhon. Nilasong ko na siya. Kung papatayin ninyo ako, wala nang lunas para sa kanya. Ang tagal nating hindi nagkita. Jiang Xiaoyan, sumunod sa utos. Jiang Xiaoyan, sumunod sa utos. Narito ang inyong lingkod. Inutusan kita, sumama ka kay Little Naomi, papunta sa mansyon ng dakilang pinuno. Mula ngayon, ingatan mo ang kanyang kaligtasan. Ikaw ba ay? Ano? Iniutos ko sa'yo na alagaan si Julian. Ganito ba ang pag-aalaga mo? Palagi ko naman siyang inaalagaan ng maayos. Talaga? Gusto mong makuha ang posisyon ng prinsesa. Pwede kong hindi na ito pagtuunan ng pansin. Pero bakit mo hinayaan ang pamilya Nina na maglason? Nilaso nila ang mga anak ng aming pamilya! At itong tangang apo mo, karapat-dapat ba siyang maging punong-pinuno? Ako? May pambihirang talino si Julian. Hindi ko akalaing hindi niya kayang gampanan ang tungkulin ng punong-pinuno. Ikaw ang dapat tanungin, ano ba ang karapatan mo? At naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan? Mamatay ka na! Gusto mo talaga akong patayin. Kung ganon, huwag mo na akong sisihin kung wala na akong pakundangan bilang amo mo. Paano? Gusto niyo bang mamatay ng magkakasama? Putang ina! Pinatay mo ang aking ninuno! Pira-pirasuhin ka ng aking lolo. Binibini. Habang wala pang pinuno, umalis ka na. Kung hindi, hindi ka niya palalampasin. Hindi niya ako palalampasin. Kung hindi dahil sa kapabayaan nitong lalaking ito, ang mga supling ng aming angkan ay hindi sana nagdusa sa labas ng napakatagal. Sa kanya dapat maningil. Dapat nang pag-usapan ito. Narito na ang pinuno. Lolo! Sa wakas, narito ka na! Lolo, narito na po kayo. Ang putang inang ito! Pinatay niya si Lola.
Pinatay niya ang inyong tunay na ina, ah? Ano? Lolo, dapat po kayo magigante para kay Lola. Patayin ninyo sa inyong sariling kamay ang putang inang ito! Mga tauhan! Dalhin ninyo ang katawan ni DG. Ilibing ang maayos. Huwag kang mag-alala, Shun. Hindi ko palalampasin ang pumatay kay DG. Ciao, Naomi. Ang pinunom ito na yon ay talagang magbabayad ng dugo sa dugo. Ingat, Binibini. Walang utang na loob na anak. Tinala kita sa aking sinapupunan ng 10 buwan para lang itutok mo sa akin ang baril. Kanina. Anong nangyari kanina? Ikaw, hinampas mo ako? Ciao, Naomi. Dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Sino ako? Ikaw. Ikaw ay. Inay, magkasama ba tayo magpakailanman? Siyempre, pinakamamahal ng inay si Xiao Naomi. Ano ang tawag mo sa akin? Xiao Naomi. Ngayon, kahit sino ako, hindi mo na makilala? Kahit na ipangalan mo sa iba ang aking pagkakakilanlan bilang prinsesa, wala akong pakialam. Pero bakit napalitan ang iyong apo? Hindi mo alam. Pinapahirapan ang aking apo sa labas. Habang itong tangang ito ang naging tagapagmana ng dakilang pinuno. Nangha siya magsalita ng ganyan sa dakilang pinuno. Sawa na ba siyang mabuhay? Hintayin mo lang. Hindi siya palalampasin ng dakilang pinuno. Ito. Paano ito nangyari? Lolo, Lolo? ano pong sinasabi ninyo? Manahimik ka! At kayong lahat, umalis kayo rito! Huwag ninyong abalain ang pagkasama ko at ng aking inay. Ano ang nangyayari? Nanay. Kasalanan ko, nanay. Sobrang nangungulila ako sa iyo. Pero sa tuwing ganito, ipinapaalala sa akin ang katotohanan na wala ka na sa mundo. Kinamumuhian ko ang sarili ko. Dahil iniwan kita para sa posisyon ng punong pinuno. At lalo akong nagagalit sa sarili dahil hindi kita naalagaan ng maayos. Nanay, kahit hindi siya ang tunay kong ina, siya ay tapat na alipin mo. Sa sariling pagpapasya ko, itinuring ko siyang prinsesa. Sana sa ganitong paraan, mananatili ka magpakailanman sa mundo. Ang usapin sa prinsesa, ayaw ko nang pag-usapan pa. Pero alam mo ba na ang totoong apo mo, si Gabriel, ay matagal nang napalitan? Ang tunay na tagapagmana ng punong pinuno ay si Gabriel. Hindi itong tangang ito. Ang tagapagmana ng punong pinuno ay dapat si Gabriel. Anong klaseng hayop ka? Humarap ka para punahin ang tungkol sa punong pinuno? Si Gabriel ay anak lang ng yaya. Isang hamak na alipin. Na yon, alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Lolo! Hindi ako ang lolo mo. Umalis ka na! Lolo! Ano ba talaga ang nangyayari? Ang suot mo sa kamay. Iyon ang minanang singsing ng pamilya Lu. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng punong komandante. Ang emperatrice na yon ay Peke. Pinalito niya ang pagkatao mo at ni Julian. Kayo po ba ay... Ako ang emperatrice, ang lola sa tuhod mo. 60 taon ang nakalipas. Namatay ako at ngayon, napunta ako sa katawang ito. Lola! Anak, pinabayaan ka ng lolo mo. Ang tagal na. Dapat okay na si Lola. Pinatay ang emperatrice at sinampal pa ang punong komandante.
Mukhang siguradong mamamatay na ang dalagitang yon. Walang awa at determinado ang punong komandante. Hindi niya ito palalampasin. Ay. Yung dalagita na sinasabi ninyo, yung mukhang malamig at mahinhin, na nakadamit ng makisig na tila. Wala na. Nasa panganib si Lola. Hindi pwede. Punong komandante lang naman yan. Nalabanan ko siya. Huwag kang matakot, Lola. Sasaklolo kita. Inay ko! Masarap ba? Bitawan mo ang lola ko. Lola, sabi nila, gusto kong patayin ng dakilang pinuno. Dakilang pinuno. Nasaan? Nandito. Ikaw ang dakilang pinuno. Huwag kang magbiro. Ikaw ang dakilang pinuno. Nagalaga sa aking lola. Siyempre, siya ang aking nanay. Tinatawag mo ang aking nanay na lola. Kaya dapat ikaw ay aking apo ng kapatid kong lalaki. Oh. Kaya ikaw nga ang kuya ng aking lolo. Pero ang matanda, masigla pa talaga. Gwapo ka sa uniform. Mas maganda kaysa sa aming lolo na maarte, na palaging nagsuot ng ginto at pilak. Huwag mong purihin. Nanay, sa 3 araw, seremonya ng pagpapalit ng dakilang pinuno ng Gabriel. Pupunta ka ba? Sige. Ano? Seremonya ng pagpapalit ng dakilang pinuno? Matanda. Huwag kang magbiro. Bakit? Hindi pwede. Ito. Ito ang badge ng dakilang pinuno. Lola! Siya. Sino ba talaga siya? Dakilang pinuno. Siya ang dakilang pinuno. Kaya ang lola ay prinsesa. Lola, tikman po ang tsaa. Maghahanap ako ng pagkakataon. Ipapaalam ko sa Tang Yuan ang pagkatao ko. Bago ang lahat ng ito, siguraduhin hindi niya malaman. Ang pagkatao ko ay DJ. Lola, huwag po kayong mag-alala. Simula ngayon, ako ay isang masunurin. Pipi. Tingnan ninyo. Sinong dala ko? Kuya. Ipakilala ko sa inyo. Hansi, ang aking nobya. Bakit hindi ko ito narinig noon? Wang Chuan ay may nobya. Noon, sinasabi na mag-aaral sa abroad at naghiwalay sa Wang Chuan. Nung nakaraan, hindi alam kung bakit. Sinabi na hindi na mag-aaral sa abroad at magpakasal sa Wang Chuan. Isang buwan ang nakalipas. Wang Chuan ay may kapansanan sa 2 paa. Dahil sa kapansanan ng Wang Chuan sa 2 paa, kaya naghiwalay. Sana hindi ako nag-overthink. Lolo Lu, muha po kayong katulad ng sinasabi sa mga balita. Mabait at maganda ang pagmumukha. Jinong Chieren. Maganda ang itsura. Ito ay... Kung sasabihin na siya ay lola, Hanji ay tiyak na magiging isang katang-isip. Hanji, ito naman, ay malayong kamag-anak ko. Tawagan mo siya, Miss Lu na lang. Magandang araw, Miss Lu. Anong malayong kamag-anak? Gusto lang sumampasa ang mataas na pamilya ng Lu. Ang mga babae ngayon sa bansa, ang pag-iisip ay talagang corrupt. Lolo, Lu, ito ay kurbata na dinala ko mula sa ibang bansa. Sa tingin ko, napakaangkop nito sa matinong aura ninyo.
Sana magustuhan ninyo. Mabuti. Salamat. Salamat. At saka, Ginong Chie, ang regalong ito ay para sa iyo. May regalo rin para sa akin? Salamat, Binibining Hanzi. Pasensya na talaga. Hindi ko alam na nandito rin pala si Binibining Lu. Kaya hindi ko na i-prepare ang regalo mo. Pero, narito ang kalahati ng pabango kong ginamit na. Ito, ang paborito kong amoy. Ibigay ko na lang sa'yo. Napakamahal na pabango nito. Para na rin makita mo ang mundo. Ang babaeng itong walang alam sa sariling lugar. Kung malaman niyang ang lola ng kanyang lola ay isang prinsesa, ay siguradong mapapakamatay sa kahihiyan. Yung Hansi, dito sa aming bahay, kung wala kang handang regalo, pwede namang hindi magbigay. Ayos lang. Salamat sa kabutihang loob, Binibining Han. Wang Chuan, ito ang pinakapaborito kong bagay. Gusto ko lang na ibahagi ito sa iba. Sige na. Alam ko hindi mo sinasadya. At hindi kami nagagalit sa'yo. Tama na. Huwag ka nang tumayo dyan. Maupo ka. Binibining Lu. Ako ay kakagaling ko lang sa ibang bansa. Ang kaugalian doon ay medyo iba sa dito. Wala akong masamang intensyon. Huwag kang mag-isip ng labis. Ang pagbibigay ng gamit na bilang regalo sa iba ay isa sa mga natutunan sa kaugalian sa ibang bansa. Wang Chuan, hindi ko inakala na ang aking hindi sinasadyang pagkakamali ay magpapagalit ng ganito kay Binibining Lu. Siguro, bibilhan ko na lang siya ng bagong pabango. Sa ganito, mapapatawad na kaya niya ako? Tama na. Walang may galit sa'yo. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Isang kamag-anak lang yan. Isang tagalabas lang. Hindi karapat-dapat magalit para sa kanya. Ako ang manugang ng pamilya Lu. Tingnan mo, itong mga kakanin ay kakadating lang. Napakasarap. Tikman niyo po. Oh, ang sarap talaga. Bakit napakabait sa kanya ng pamilya Lu? Baka naman, siya ang ipinaasawa ng pamilya Lu kay Wang Chuan. Kumusta? Masarap, di ba? Sabi ko na nga ba? Paborito ko yan nung bata ako. Hindi ko hahayaan mangyari yan. Alam naman po ng nanay na itong pulseras ay pamanang kayamanan ng aming pamilya Lu. Nararapat lamang na kayo mismo ang magbigay kay manugang na si Hanzi. Nanay, hindi po ba kayo kontento sa kasunduang ito? O hindi po kayo kontento? Papauwiin ko si Wang Chuan para kansilahin ang kasunduang ito. Bilang mga nakatatanda, wala tayong karapatang manghimasok sa kinabukasan ng mga nakababata. Ang mahalaga, gusto ito ni Wang Chuan. Yung bag ko, naiwan kaya sa sala. Tama po ang sinabi ng nanay. Bakit ibibigay sa kanya ni Lolo Lu ang pamanang pulseras para sa manugang? Itong mahirap na kamag-anak na ito. Talagang gustong umangat sa buhay. Tumigil ka. Anong tinitigan mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo ng tamang asal? Ang gamit ng iba ay hindi mo pwedeng agawin. Ano? Ang mga babaeng tulad mo na walang karanasan sa labas ng bahay. Wala na bang ibang paraan, kundi ang umasa sa lalaki para magbago ang kapalaran nila. Ang asawang karapat-dapat kay Wang Chuan ay dapat na katulad ko, isang bagong babae mula sa ibang bansa. Hindi tulad mo, na mga babaeng purong makeup lang ang alam. Kaya pala ako.
itinuturing mong karibal. Isuko mo ang pulseras. Iyon ay mana para sa asawa ng apo ng pamilya Lu. Ikaw, isang babaeng nakakulong sa bahay. Anong karapatan mo para kunin yun? Akala ko noon, mayabang ka lang. Pero hindi ko inakala na isa ka palang tangang mababaw. Ano ang ibig mong sabihin? Maggagawa mong sabihin sa akin. Sabi mo, ikaw ang asawa ni Wang Chuan, nakatapat niya. Pero sa mga taong nag-aaral ka sa ibang bansa, ang ginagastos mo ay pera ni Wang Chuan. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol sa pamilya Lu? Sabi mo, ang mga babaeng nasa bahay lang ay walang ibang magagawa kundi umasa sa mga lalaki. Pero ang pagkakataon mo makapag-aral sa ibang bansa ay dahil sa iyong inang nasa bahay lang ang nakiusap sa iyong mahigpit na ama. Ang mga babaeng nasa bahay lang, kung bibigyan ng pagkakataon na makita ang mundo sa labas, ay hindi magpapahuli sa iyo. Ang pagkakataon mong makapag-aral sa ibang bansa ay para makakuha ka ng mas mataas na edukasyon. Hindi para gamitin ang iyong mababaw na kaalaman. Para magbang. Ikaw, tumahimik ka. Ang ingay-ingay. Ano ba yan? Ano nangyari? Wang Chuan. Hindi ko inakala na nung pinili ko magpatuloy sa pag-aaral sa abroad, Lolo Lu ay pipili ka ulit ng bagong asawa. Wang Chuan, ito ba yung magandang asawa na hinahanap mo? Hanji, paano siya pwedeng maging asawa ko? Bakit naman si Lolo Lu ang mabibigay sa kanya ng pulseras na jade? Ang pulseras na jade na yon ay simbolo ng pamilya Lu. Kung ibibigay ko yon sa'yo, ibibigay ko talaga. Lolo Lu, bakit ganun ang pagtatanggol mo sa isang batang yun? Hanji, huwag kang mag-alala. Ang pulseras na jade, sa'yo lang yun mapupunta. Ang asawa ko, ikaw lang. Wang Chuan, itong mga nakaraang araw, masakit na masakit ang dibdib ko. Siguro, yung dati kong sugat mula sa sunog ay bumalik na naman. Huwag kang mag-alala. Maghanap ako agad ng buto ng dragon para magamot ka. Dati ng sugat, maputla at maberde ang mukha niya. Parang hindi galing sa sunog. Mukhang sakit sa loob ng katawan. Bakit siya nagsisinungaling? Wang Chuan! Sumama ka sa akin, sandali. Wang Chuan, masama ang pakiramdam ko. Pwede ba akong samahan mo? Halika na! Anong ginagawa mo dyan at ang bagal-bagal mo? Imposibleng makinig sa'yo si Wang Chuan. Naiiwan ako para sumama sa'yo. Hanji, umuwi ka muna sa kwarto mo at magpahinga. Pupuntahan kita mamaya. Anong karapatan nitong baliw na to? Wang Chuan, ang babaeng yon ay hindi gumalang sa iyong lola sa tuhod. Magsorry ka ng maayos sa kanya. At kansilahin mo na ang kasal na yon. Lolo, huwag po! Wang Chuan, totoong gusto mo ba ang babaeng yon? Ginong Lu. Kapit lang po, Gino. Malapit na tayong makalabas. Gising ka na. Ikaw ang nagligtas sa akin. Oh, okay ka na ba? Ako po ay tunay na nagmamahal kay Hansi. Gago! Kung ikaw ay talagang magpapakasal sa babaeng yun, ay tatanggalin ka na sa pamilya Lu. Kahit matanggal ako sa pamilya, pakakasalan ko pa rin siya. Ikaw, kuya? Ikaw? Lola sa tuhod,
Ayaw mo po ba talaga sa kanya? Ang buto ng dragon. Ano ang mangyari? Nagkaroon siya ng matagal ng sakit mula sa isang sunog. Kailangan ng buto ng dragon para gumaling. Nangako ako sa kanya na hanapin ko ang buto ng dragon bilang dowry para pakasalan siya. Napakahirap hanapin ang buto ng dragon. Bay sa aking pagmamasid sa kanyang muka, hindi ito mukhang sakit mula sa sunog. Parang sakit sa loob ng katawan. Imposible. Hindi naman siguro niya ako niloloko. Nagdududa ka pa ba sa kakayahan ng iyong lola sa tuhod? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpagaling sa iyong binti? Ang pulseras na ito ay para sa magiging asawa ng apo ng pamilya Liu. Ikaw na ang magbigay sa kanya. Salamat po, Lola, sa tuhod. Walang anuman. Hindi mo naman makikita ang buto ng dragon. Kaya hindi ka rin makakatawa. Kuya Julian, anong ginagawa mo dito? Kumusta na yung ipinangako mo sa akin? Naayos na ba? Nakausap ko na ang mga Lu. Sinabi ko, ang bigay kaya para pakasalan ako ay dapat may buto ng dragon. Kapag nakuha na ang buto ng dragon, ibibigay ko ito kay Kuya Julian para magamot ang binti ni Kuya Julian. Tandaan mo rin, Kuya Julian, ang sinabi ko, gawin mo akong ikalawang asawa. Ngayon, pilay ako. Kaya mas mabuti pang Samantalahin ng babaeng ito. bago pa man ipahayag ng punong commander kung sino ang magiging tagapagmana, pagalingin muna ang binti ko. Sige. Kapag natapos na ito, ikaw na ang ikalawang asawa ko. Siya ang magiging tagapagmana ng punong komander. Kapag naging ikalawang asawa ko siya, akyat na ako sa lipunan. Kuya Julian, nasa bahay ng mga Lu tayo. Paano kung may makakita sa atin? Anong gagawin natin? Mas nakakaaliw yan. Sino yun? Sino? Ay, natumba lang pala yung halaman. Akala ko pa naman ay nadiskubre na ni Wang Chuan. Kaya Julian, halika. Para pala sa buto ng dragon ang punta mo. Mas madali na yon. Nanay, kung alam mo naman na manloloko yung babaeng yun, bakit mo pa ibinigay ang buto ng dragon kay Wang Chuan? Para gawin niyang bigay kaya? Gustong bang talagang makita na ikakasal si Wang Chuan sa babaeng manloloko? Sinong nagsabing ang buto ng dragon ang bigay kaya para ikasal si Wang Chuan sa babaeng yon? Ano ang ibig mong sabihin, nanay? Maghintay ka lang, si Wang Chuan. Hindi siya pakakasalan ni Wang Chuan. Amo. Celia. Pasensya na po, Amo. Celia ay hindi may intensyon na mang-abala sa'yo. Bakit mo? May ganitong malupang sakit mula sa sunog. Celia ay dating sa isang malaking sunog na kasagip ng isang tao. Mula noon, nanatili ito sakit mula sa sunog. Si Wang Chuan ba ang batang lalaki? Ako at Ginoong Lorenzo, parang langit at lupa. Pakiusap po, Amo. Huwag sabihin sa Ginoong Lorenzo. Hindi ba si Liu Hanzi ba ang nagkunwari? Ang utang na loob sa pagliligtas. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang ganitong utang na loob sa pagliligtas? Ang loko na yun. Dapat magpakasal sa kanya. Ngayon, ang Ginoong Lorenzo ay gumaling ang mga binti at nakahanap ng magandang kapalaran. Celia ay masaya para sa Ginoo. Celia ngayon pumunta sa amo. Gusto lang makipag-ayos sa amo para makalaya. Mula ngayon, lalayo sa bahay ng pamilya Lorenzo. Gusto mong lumayo sa bahay ng pamilya Lorenzo. Dahil ba nakasal si Wang Chuan? Gusto mo si Wang Chuan? Amo, pakiusap po. Huwag ninyong sasabihin kay Ginoong Lorenzo. Pangako ko sa inyo. Ngunit ang bagay na ito, ikaw mismo ang dapat magsabi kay Wang Chuan.
Pagkat ang papunta mo rito sa bahay ng pamilya Lorenzo ay para sa kanya. Kaya sa pag-alis mo, nararapat lamang na magpaalam ka ng maayos sa kanya. Ginoo, ang mga damit na ipapalit ninyo. Celia, gumaling na ang aking binti. Mula ngayon, ang mga ganitong bagay, ako na ang gagawa. Naalala ko, mahilig ka sa pagbuburda. Sa hinaharap, manatili ka na lamang sa pamilya Lorenzo at pangasiwaan ang ilang negosyo sa pagbuburda. Ano sa palagay mo? Maraming salamat sa kabutihan ng inyong loob, Ginoong Lorenzo. Subalit, ako ay aalis na sa bahay ng pamilya Lorenzo. Bakit? May nagawa ba akong nakasakit sa'yo? Napakabuti ninyo sa akin, Gino. Ngunit mabigat ang sakit ng aking ama at walang mag-aalaga sa kanya sa bahay. Uuwi ako upang maglingkod sa aking ama. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng gastusin sa pagkakasakit ng iyong ama, ako ang sasagot. Manatili ka na lamang ng payapa sa pamilya Lorenzo. Ano sa tingin mo? Salamat po sa inyong kabutihang loob, Gino. Ngunit, nais kong ako mismo ang mag-alaga sa aking ama. Sige. Sa ngalan ng aking ama, Cecilia ay nagpapasalamat sa inyo, Ginoong Lorenzo. Ginoong Lorenzo, paalam. Nawa ay maging maayos ang lahat sa inyo. Daniel, Lola, nakahanap para sa akin ng buto ng dragon. Ito yung pangako kong regalo sa kasal para sa'yo. Ngayon, ibibigay ko na. Sa pagkakaroon ng buto ng dragon na ito, magiging pangalawang asawa na ako ni Julian. Si Julian, ang dakilang pinuno. Ang kanyang lola ay ang prinsesa. Pasensya na. Hindi na kita maaring pakasalan. Galing ako sa pag-aaral sa ibang bansa. Paano ako magpapakasal sa isang pamilyang mangangalakal lang? Ang isang pamilya tulad ng dakilang pinuno na may kapangyarihan ang karapat-dapat sa katayuan ko. Yun pala, ang pakakasalan mo ako ay para lang sa buto ng dragon na ito. Noon, ako ang nagligtas ng buhay mo. Ang utang na loob sa pagligtas ng buhay, hindi ba mas mahalaga pa sa isang buto ng dragon? Nakakatawa talaga. Ngayon ay ang seremonya ng pagpapalit ng dakilang pinuno. Sa pagkakaroon ng buto ng dragon na ito, yak na sa handaan, si Julian ay magpapahayag na ako ang kanyang pangalawang asawa. Bakit parang ang gaan-gaan ang pakiramdam ko? Nang malaman kong hindi ko na siya kailangang pakasalan. Para bang may mabigat na nabunot sa dibdib ko. Bulag kayo! Si Julian ang papalit na dakilang pinuno. Hinaharang niyo pa siya. Ang papalit na dakilang pinuno ay si Ginoong Gabriel. Si Julian ay isang impostor lang. Umalis na kayo. Impostor si Julian? Paano nangyari yun? Julian? Julian! Kuya, ang pamilyang Lu ay mga mangangalakal. Anong karapatan nila na dumalo sa seremonya ng pagpapalit ng dakilang pinuno? Paalisin mo na sila. Mabuhay ang prinsesa! Siya ang prinsesa. Siya ang prinsesa. Lola sa tuhod. Prinsesa pala siya. Prinsesa nga talaga siya. Si Wang Chuan. Hindi ba't siya ang inapo ng prinsesa? Ang pamilya ng pinuno. Wang Chuan? Naalala mo pa ba ang kasunduan nating pagpapakasal? Ako ang nagligtas sa buhay mo. Tama na. Sinabi na sa akin ng lola sa tuhod ang lahat. Si Celia ang nagligtas sa akin nun. Ikaw at ako. Walang utang na loob sa isa't isa. Kahit hindi ako ang nagligtas sa buhay mo. Ano naman? Galing ako sa ibang bansa. Isa akong dalagang may pinag-aralan. Ako lang ang karapat-dapat maging asawa mo. Lola sa tuhod. Umalis na tayo. Papasukin niyo ako. Ako ang nobya ni Wang Chuan. Sa akin dapat ang lahat ng ito. Akin ito.
Celia. Celia, napakagandang makita ka. May asawa na si Ginoong Lu. Pinutol na namin ang kasunduan. Sinabi na sa akin ni Lola ang lahat. Ikaw pala ang sumagip sa akin noon. Ang kasama ko. Ikaw din pala. Ginoong Lu. Mabuti na lang. Mabuti na lang at hindi pa huli. May panahon pa para sa lahat. Salamat, Lola. Maligayang pagbati sa bagong pinuno. Ikinararangal kong maging pinuno. Sana tayong lahat dito sa Hawaii City ay magtutulungan para sa mas magandang buhay. Ang saya-saya naman dito. Nanay, sabihin mo, yung pagiging prinsesa mo, hanggang kailan mo pa ba itatago sa akin yan? Tang Yuan, itong bagay na ito ay hindi sinasadya ng iyong nanay. Tang Yuan, paano kita mapapatawad, anak? Sabihin mo, sino sa amin ni Kuya ang mas gusto mo? Gusto ko rin malaman, sino sa amin ni Bunso ang mas gusto mo, nanay? Tama, sabihin mo nga. Bata kainin mo ito. Libre lang. Nakita kong matagal ka nang nakatingin, anak. Tikman mo ang luto ng lola mo. Salamat. Napakaganda ng panahon na yon. Salamat kay DJ nating. At sa mahusay na pamamahala ni Dash Sholing. Patungkol din sa pinakamayamang pamilya sa Hawaii City, ang pamilyang Lu. Marami rin silang nagawang mabubuting bagay. Ine. Nanay mo sila. Kung ganun, ikaw ang princess? Salamat sa candy mo. Walang ganumang. Walang ganumang. Nanay. Minsan nang magkaroon ng ganitong kapayapaan. Gusto kong magtago mula sa inyo. Ang mga batang lalaki ay hindi magaling. Hindi pwede. Sa mundo ko, hindi pwede walang nanay. Ikaw, si Lucian? Lolo, simula nang umalis sa trabaho, pumunta siya sa ibang bansa para magbakasyon. Nanay, tingnan mo. Hindi ako katulad ng kuya ko. Lola, bilang pinuno, abala sa trabaho araw-araw. Nitong mga panahon, miss ka ng apo mo. Halika. Lola, ako at Celia, magpapakasal kami. Ikaw ang magiging witness sa kasal. Okay? Lola, napili ako bilang commander. Ang kanan kong kamay ay gumaling na. Tingnan mo, ang ganda ng paghawak ko ng baril. Tignan mo. Okay. Malapit na maggabi. Uwi na tayo. Sige. Sige. Tara na. Tara na, Lola.